Kung siya raw ang mananalo sa eleksyon, bubuwagin daw ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang 1987 Constitution at magtatayo siya ng isang revolutionary government. Pero giit ni Duterte, hindi raw ito gobyerno ng mga komunista sa kabila ng ugnayan niya sa New People's Army o NPA. May report si Salima Refran. Sa kuhang ito ng Reuters, makikitang kasama ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang ilang mga miyembro ng New People's Army o NPA. Kuha ito sa Davao City nang mamagitan umano si Duterte para palayain ng mga rebelde ang 5 nilang bihag na pulis nitong linggo lang. At sa mga larawang ito, nagsasalita si Duterte na nasa likod niya ang watawat ng Communist Party of the Philippines o CPP. Agad na binatikos sa Malacanang ang mga larawan at sinabing ngayon pa lang dapat ng pag-isipan ng publiko kung ito ba ang kinabukasang gusto nila. Matagal ang sinasabi ni Duterte na malapit siya sa NPA. Katunayan, ang isa sa campaign manager ni Duterte na si Mayor Leoncio Evasco ng Maribojoc, Bohol ay dating rebel detainee. Bukod dito, malayang pinapahayag ni Duterte na gusto niyang buwagin ang kasalukuyang gobyerno sakaling siya ang magiging pangulo. Hindi na raw kasi uubra ang kasalukuyang konstitusyon. Ako'y magtindo pag-gobyerno, harus yun eh. Sulistan na ako ng gobyerno ha. Pag-revolusyon ko na anak ko dito, kay dili ni para sa tao, di ni matabang ko kanin konstitusyon na ito. Wala yun. Ang itatayo niya raw na revolutionary government ang magbibigay daan sa ninanais niyang federalismo kung saan ide-decentralize ang kapangyarihan at ibang resources mula sa Maynila patungo sa iba't ibang lugar sa bansa. Pero git ni Duterte sa kanya raw gagawin, bloodless revolution ang mangyayari. Pag naanak ko, minong ko I will revolt from the inside. Dili yung revolt ng patay ito. Sunod no, naanak ko'y back up po sa katawan, back up po sa tanan. Ang military police ko sunod na. Kanina sa pagharap ni Duterte sa Makati Business Club, sinabi ni Duterte na hindi naman daw communist government ang kanyang itatayo. Hindi ito komunista. The same government annuled the Constitution. We are governed by the Constitution. You are so enamored with the word socialist. It's a socialism, a social tao. You socialize with people. Pero hindi niya raw itutuloy ang land reform na pinapairal ng kasalukuyang gobyerno. We are a democratic Republican government and land reform has not worked for us. Tila hindi na kontento ang chairman ng MBC na si Ramon Del Rosario. Gusto raw sana nilang makarinig ng tungkol sa ekonomiya at negosyo. My reaction is mainly because of a lack of knowledge. Really, it's more of ignorance than anything else. He came to speak before the business community. This is the first time many of us listened to him to make a presentation before our group. It's in that sense that there is some degree of uneasiness and uncertainty. That's not to say that we are already predicting negative things about him. Okay? So I think it's a wait-and-see attitude. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng proklamasyon ni Duterte na gusto niya ng revolutionary government? Una, tulad ng sinabi ni Duterte, kung sakali ay bubuwagin niya ang saligang batas. Delikado raw ito ayon kay dating UP Law Dean Pacifico Agabin. He assumes legislative power as well as executive power, no? So he becomes both the president as well as Congress. If the executive and the legislative powers are concentrated in one person, that is a dictatorship. Paniwala ni Agabin, maaari raw itong gamitin para ipa-impeach si Duterte. But under the present constitution, the members of the ruling class will use the present constitution to fight back and assume the flag of legality. So it's even possible that the military will be divided. Ang mga kalaban naman ni Duterte sa pagkapangulo, kanya-kanyang batikos sa kanyang pahayag. Well, napatunayan yung koneksyon ng NPA, ng mga komunistang NPA sa kay Mayor Duterte. Kung gusto ninyo manaig ang komunismo dito sa ating bansa, kung gusto ninyo na lumakas ang boses ng mga NPA na rebelde sa ating bansa, malinaw kung sino ang dapat ninyong piliin. Revolution o radical change, yung mga pagsagot sa problema ng pamamahala, papatayin ng tao, nakakatakot naman yun.
Yan na nga palaging sinasabi niya, bubuwagin, tatanggalin, bukas hindi. Huwag naman paglaruan ng damdamin natin. Mabuti nga maraming naniniwala sa kanya. Sana patunayan niya na talagang kapanipaniwala at tapat ang sinasabi niya. Salima Refran, GMA News.